O ngayon, yung pamilya Duterte mga kababayan, nandun na pala sa para ma-update kayo. Nandun na sa dahig. Ito po, GMA at ABS-CBN na reported deadma ni Miss Kitty at Hanilet pag-freeze sa mga assets po ni Digong. Iyan po, lumabas noong March 22, freeze of Duterte's assets under study. Yan o. Earlier this week, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said, ICC to probe Duterte's wealth if he is qualified for legal aid. Yan tuloy, mag-iimbestiga na ng kayamanan ng... Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former President na nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung time muna po tayo. Padala ni Olivia Caudal. Yung mag-asawa daw na si Pedro sa Inday, hindi magkasundo. Kaya gustong magiwalay na lang. Sabi ni Pedro kay Inday, lalayas na ako rito. Pero isasama ko itong mga anak ko. May 4 na anak. Sabi ni Inday, 2 lang anya yung pwede mong isama dyan. Bakit anya? Sabi ni Inday, yung 2 dyan, kay kumpari mo. Basag si Pedro. Akala niya, pwede niyang isama yung lahat ng anak. 2 lang pala. Yung 2, hindi kanya, kay kumpari niya. Huwag gagayahin, mga may asawa. Joke lang po ito. Nirevise ko na lang yung kwento ni ni Olivia Caudal para maging katawa-tawa. Matik na, 200 pesos, pakipadala na lang ng GCash po ninyo, GCash number. Kasali ka na rin sa monthly raffle, 5,000 yung cash prize. Yung hindi mabobonot sa December, grand prize, kasali pa rin po kayo. Ito, marami-rami na po, 10,000 po yung cash prize natin. Dito na po tayo sa ating ay by the way, pakilala muna po pala ako kasi may nagreklamo, mga bago nating mga taga-subaybay. Ano po ang pangalan ninyo? Dante Maravillas po. Isa akong dating mainstream journalist. Broadcaster po ako rito sa amin sa Bicol. Ngayon, vlogger po tayo na sumusuporta sa ating gobyerno. Pakiusap natin sa mga Marcos supporters. Like and share ninyo po yung ating video. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click subscribe po and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga mabubuting balita, hindi yung mga intriga. Saka para iwas fake news po tayo. Tama po? Dito tayo sa ating kwento. Ngayon, yung pamilya Duterte mga kababayan, nandun na pala sa para ma-update kayo. Nandun na sa dahig, si Hanilet tapos si Kitty Duterte para po sa selebrasyon ng 80th birthday ni Digong. Bukas pala yung birthday ni Digong. Ngayon, ini-interview po ng mainstream media ng ABS-CBN at saka GMA. Inisnab ni Hanilet tapos ni Kitty yung 2 istasyon. Kasi daw, sabi ng mga supporters, bias daw yung GMA tapos ABS-CBN. Tuwang-tuwa yung mga supporters po. Ang akala nila, yung pag-isnab nila sa GMA saka ABS-CBN reporters, magkakatulong sa paglabas ng kanilang iniidolong leader na si Digong. Baka nga lalong makasama kasi pinapakita lang doon mga kababayan yung behavior ng pamilya Duterte. Talaga niyang masama yung ugali. Ito po, GMA at ABS-CBN na reported deadma ni Miss Kitty at Hanilet. I-play natin ito. Tuwang-tuwa sila, yung mga DDS. Magandang tanghali po. First attempt pa niya. Mission failed, mission failed. Mission failed, mission failed niya. Good afternoon, ma'am. Yan umiiwas Second attempt. Mission failed, mission failed. Tuwang-tuwa sila. Inisnap. Tapos pinansin yung
mga supporters niya. Ang display ninyo ng arrogance, hindi yan magkakatulong. Lalo niyan mga kababayan maiipit si Digong dahil pinapakita lang na hindi lang si Digong mga kababayan ang masama ang ugali, pati ang buong pamilya niya. Di ba? Kasi daw bias mag-report yung ABS-CBN at saka yung GMA. Ang gusto nilang report, yung tulad ng pagre-report ng SMNI at saka yung mga DDS vloggers na punong-puno ng propaganda at karga. Madaling sabi, fake news. Ayaw nila ng objective reporting, makatotohanan na pagbabalita. Ang gusto nila, yung pabor lang sa kanila. Pag hindi pabor po, galit na galit. Ganon sila mga kababayan. O ngayon, si Sara Duterte, sa interview mga kababayan, nagsabi na kinoconsider nila na mag-apply for legal aid pala. So hihingi sila ng legal aid sa ICC. Ngayon, ito na po yung balita. Parang napasama tuloy. Kasi siyempre, yung ICC, halimbawa mag-apply sila for legal aid, iimbestigahan yung financial status nila. Kung tama ba na bigyan ng tulong, parang yung dito din sa atin. Pag hingi ka ng ayuda, dapat qualified ka na maghingi ng ayuda kahit sa DSWD. So iba-background check. Parang napasama tuloy. Bakit niya Mr. Maravillas? Talaga sigurong minamalas ang mga Duterte? Ito kasi yung balita ngayon. ICC to probe Duterte's wealth if he is qualified for legal aid. Yan tuloy. Mag-iimbestiga na ng kayamanan ng mga Duterte, yung ICC. Nung isang araw pa naman mga kababayan, may lumabas na mga balita, kinukonsider ng ICC pag-freeze sa mga assets po ni Digong. Yan po, lumabas nung March 22, freeze of Duterte's assets under study. Yan Earlier this week, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said that the AMLAC would determine its course of action if the ICC requests a freeze on Duterte's assets. Pero kahapon, sabi po ng Palacio Malacanang, Palace inclined to reject ICC freeze order on Duterte assets but to let AMLAC decide. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part. On the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines, sabi po ni Jose Castro. Pero sabi ng Malacanang, they will leave it up to the courts to decide if Duterte's benefits as former leader would be forfeited should he be handed a guilty verdict. So parang napasama patuloy. Sabi nga natin, di ba may matandang kasabihan? More talk, more mistakes. No talk, no mistake. Sige, daldal nila. Daldal ng daldal. Pati yung mga plano. Malamang sa malamang may humarang po. Siyempre sa prosecution side. Ang harang, hindi man na niya yung qualified. Napakayaman na niya ng mga Duterte. Nakita mo niya yung anak na si Kitty. Yung alahas lang, 400,000 pesos. May nag-post po. Ayan pinost ng for the first couple, more than 400,000 pesos lang naman yung necklace. Mayaman naman si mama. Sabi dito, Kitty, $7,800 US dollars necklace. Yan ipinakita mga kababayan. Kumakalat ito sa social media. Viral. Malamang mabasa ng mga judges ng ICC. Malamang itagpo. At yung application for legal aid, ma-reject mga kababayan. ICC to probe Duterte's wealth if he's qualified for legal aid. Sabi mga kababayan ng ICC spokesman na si Fadi El Abdallah, only the ICC judges can declare if the former president cannot afford to cover his counsel's fees so he can avail of the ICC's legal aid program. So normally, there is a financial investigation about the assets and financial resources that a suspect has before deciding whether the cost of his or her defense should be taken over by the court or not. Vice President Sara Duterte earlier shared that their family is mulling the possibility of applying for the ICC's legal aid program to cover her father's legal fees, which could run up to millions of pesos. So malamang sa malamang mga kababayan ma-disapprove kasi hindi man niya kayo mahirap. Napakayaman ninyo. Unang-una niya yung Vice Presidente, yung 125 million anyang confidential funds. Ginastos nga lang niya sa
loob ng 11 days. Iisipin na nakaipon na. In all, mga kababayan, confidential funds na under question, 612 million lahat yun. Na yung mga beneficiaries, mga chicheria, may dudunggang at ngayon may asimgang. Lahat wala mga kababayan na birth certificate, marriage certificate at death certificate. Madaling sabi, fictitious at malamang yung mga milyones nasa mabuting kamay na po. Ito yung subject mga kababayan ng articles of impeachment laban kay Sara. And other than that, yung billion-billion, based sa report ng COA, na confidential funds ni Sara Duterte, nung siya mayor pa. Ayan o. COA reports Davao City had over 2.6 billion confidential funds during Sara Duterte's mayoral term. You see, lahat ito imbestigahan mga kababayan sa Kongreso, sa impeachment trial. And this could affect mga kababayan, siyempre, mababasa yung mga anomalies ng mga judges. Ang bilis po kumalat ng mga balita buong mundo. Kaya nga po, sabi ng spokesman ng ICC, iimbestigan muna anya namin. Ilalo, nabasa na naman po ng mga taga-ICC siguro, yung pag-travel ni Pulong. Lilibutin po 17 countries all throughout the world. Nagbakasyon ng 2 months po. Hindi na nga po mga ngampanya. So kaya niyang maglibot ng ganon mga kababayan. Anong rason na pagbigyan yung kanyang pamilya? Tulungan sa legal requirements nila. Mag-avail ng legal aid. Di ba po? O ngayon, sabi ng mga observers, ito mga kwentuhan lang mga kababayan sa social media. Ang duda po, iaayusin si Pulong doon sa mga bansa na kanyang pupuntahan. Ano niya, Mr. Maravillas ang aayusin? Alam niyo na po, may mga dapat sigurong i-secure. Yun ang mga duda, mga kababayan, sa biglang pag-travel ni Pulong. Other than yung unang mga lumitaw na balita at mga haka-haka na baka niya naganap na ng bansa kung saan pwede silang mag-seek ng asylum. But anyway, mga kwentuhan pa man lang yan. Lalabas at lalabas kung ano ang kwentong totoo sa mga susunod na araw. Kasi nga po, sabi nga, nothing concealed which shall not be revealed. Sabi yan sa Bible, or hidden which shall not be made known. O ito mga kababayan, i-share ko sa inyo ang sinabi po ni Congressman Kunggon. Paano ba nagsimula ang lahat? Shinare po ito ng mga Marcos Defenders Worldwide Unlimited. Bong Ramon, pakinggan ninyo mga kababayan. Tama yung sinasabi ni Congressman Kunggon. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nag-ambisyon Yan ang sinasabi natin. na maging presidente, tahimik na. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Bullseye po. Baka niya, Mr. Maravillas, napakinggan yung mga discussions mo. Hindi naman po siguro. Alam nila kung ano ang dahilan. Congressman yan, mga kababayan. So, alam nila ang inside story. Yun man talaga po ang nangyari. Public knowledge po. Nagsimula sa ambisyon. Yung pagka-demote po ni GMA, kasi nag-ambisyon na ikodita si Martin Romualdez para mawala yung proteksyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, nang malaman ni Sara, biglang nag-resign si Sara as leader ng Lakas. Doon nagsimula mga kababayan, yung bangayan sa politika. Sila yung nagsimula, madaling sabi. Dahil sa ambisyon. Ambisyon sa politika. Na ayaw na po na patapusin yung ating Pangulo. Nangarap agad na umupo. Malinaw po dito sa kwento ni Congressman Kunggon. Yan Sara Duterte ambisyosa na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala man sanang problema kung ang ambisyon niya sa 2028. Ang problema, inappoint na niya yung sarili niya as designated survivor. Gustong umupo agad. Hindi makapaghintay. Na-impeach tuloy mga kababayan at malamang makonvict ng Senado. So, lahat ng kanyang pangarap sa politika, lahat mga kababayan, mawawala
Perpetual disqualification pag na-convict siya po. Ubos sila. Pati yung tatay niya, hindi na yun makakaupo as mayor. Alimbawang manalo. Si Pulong, hindi na mangangampanya. Malamang si Migs na yung manalo. Migs Nograles. So, yung masama kasi yung naghanap ng sangkagitna. Sabi sa kasabihan, isang salop ang nawala. Tama po mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.